Tayo na po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan. Ang mga nalabi sa Israel, narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati ang malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin, samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas, upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang likapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik ang nangyaring kasaysayay, parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani, pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang nakapapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kaniyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kaniyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman,
Hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagnining ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naratnan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. "Tumindig ka." Ipinatatawag kanya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal at paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Anong ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong ni Jesus sa kanya. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang mga pagbasa po natin ay pagpupuri sa kagandahang loob ng Diyos. Para kay Propeta Jeremias sa unang pagbasa, nararapat lamang magpurit magpasalamat sa katubusang isinasakatuparan ng Diyos. Mababakas din po natin sa kanyang pahayag ang kaligayahang hatid ng pag-uwi sa lupang tinubuan, na para sa atin ay pagbabadya naman kung ano ba ang magiging hitsura ng buhay sa kalwalhatian. Nagpapalakas po ito sa ating pag-asa na mapananauli, mapaninibago, at posible lagi ang pagsisimulang muli. Inangkin na po natin ang pag-asang ito ngayon, kahit ang pinatutungkulan po nito ay ang bayang pinili, base na rin sa pagtuturing kay Ephraim bilang panganay. Alam nyo, hindi naman siya kasali doon, si Ephraim.
Isinama na lang siya sa tribu ng bayang ito kahit hindi naman siya anak ni Jacob. Naging tagapagmana po siya dahil sa pag-aampon ni Jacob at nagtamasa ng mga pribilehiyong nararapat lamang sana sa mga lehitimong anak na panganay. Kung paanong nararanasan po niya ang pabor na kaloob ng Diyos na piniling ituring siya bilang sariling anak, at kung paanong binibigyan ng pagkakataong makabalik ang nangalat niyang bayan, tayo man mga kapatid ay makapagdiriwang sa kanyang paglingap o pagmamahal, hindi dahil karapat-dapat tayong ituring na sarili niyang mga anak, kundi dahil sa kanyang kagandahang loob. Ito rin po ang ina-affirm sa atin ng Salmong Tugunan. Para po sa salmista, ang Diyos na kanyang pinapupurihan ay Diyos din ng kalinawan o clarity, kalaliman o depth, at kasiguruhan, certainty. Pinatutunayan ito ng kasaysayan habang nag-a-unfold ito sa kanilang harapan. Anumang trahedyang kanilang dinanas ay may pangakong paghilom sa hinaharap. Siya ring katotohanan ng ating pinanghahawakan sa gitna ng sunod-sunod na bagyo't bahang ating nararanasan. Nagtitiwala tayong diringgin ng Diyos ang ating mga dalangin kung paanong dininig na niya ang mga ito dati pa. Ipinipinta po ng ikalawang pagbasa ang larawan ng dakilang saserdote na itinalaga ng Diyos para maglingkod. Malinaw ang kwalipikasyong inaasahan sa Kanya. Kinakailangang may sapat siyang hinahon at kahinaan, ironically, para makapaghain hindi lamang para sa kahinaan ng iba, kundi pati na rin sa sarili niyang kahinaan. Ibig pong sabihin, mga kapatid, angkop lamang that he is weak enough to recognize his own frailty. Para po maunawaan niya ang frailty ng kapwa-tao niya. Ito po ang tunay na kredibilidad ng mga pinagkatiwalaang maglingkod. Siya ring malaking hamon sa atin upang marapat tayong tawagin din niyang mga anak. Sa Ebanghelyo po, maging ang pagpapagaling kay Bartimeus ay paraan din ng Nazareno para siya ay tawagin. Pinahayo po siya, yamang magaling na siya dahil sa kanyang pananalig. Hindi man hayagang isinalaysay ni San Marcos, mukhang may responsibilidad din po si Bartimeus na magbigay patotoo sa kagandahang loob ng Diyos sa kanya. Kaya siya pinahayo. Paglalagom po ni San Marcos, noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Sa ganang atin, mga kapatid, sa kabila ng mga sakuna, may mga pagkakataon ding nararanasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Ang awa niya matapos tayong magkasala. Ang kahandaan niyang hanguin tayo sa ating mga kinasadlakan. At ang marami ring ikalawang pagkakataong buong habag na ipinagkakaloob niya sa atin. Nakikita po kaya natin ang mga ito o ang mga trahedya lamang ng buhay? Nakakabulag naman talaga, mga kapatid, ang mga trahedya ng buhay. Nakapanlalamig ng puso, nakapagpapatigas ng kalooban, nakapanlulupaypay ng tuhod. Mapapasiksik ka talaga sa mga sulok-sulok ng daan o lansangan o ng iyong tahanan, yapos-yapos ng iyong balabal. Alam nyo, napaka-powerful po, at least para sa akin,
ang imahe ng pagwawaksi ni Bartimeus ng kanyang balabal. Proteksyon po niya yun sa mga elemento. Hangin, lamig, init, ulan, lalo na't limitado na nga ang kanyang pagkilos dahil bulag siya habang namamalimos. Ngayong narinig niya na ang Panginoon ay sadyang kay lapit at naramdaman niya ang pag-asang mapagagaling na siya, aanhin pa nga ba niya ang proteksyon? Aanhin pa nga ba niya ang kanyang balabal? Ang tanong sa atin mga kapatid, ano-ano po kaya ang mga inaakala nating magpoprotekta sa atin na baka kailangan na rin nating iwaksi ngayong nakita na natin si Jesus? Pangunahat gabayan nawa tayo ng Espiritu Santo upang magkaroon ng sapat na kahinaan para kilalanin ang pangangailangan natin ng tulong ng Diyos. Ang banal na Eucharistia nawa ang siyang humilom sa ating pagkabulag, dala ng galit, hinala, selos at ilusyon para makita po natin ang liwanag sa daan ng pagpapatawad, pagkalinga, paghanga at paggalang. Banlawan nawa ng ating luha kung kinakailangan. Ang mga nagpapalabo ng ating paningin para tingnan din natin ang ating sarili at ang ating kapwa kung paano tiningnan ni Jesus si Bartimeus, punong-puno ng pag-ibig, habag at awa. Mahal na poong Jesus Nazareno, pagalingin at isugon niyo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, buong kapakumbabaan po nating ihain sa Nazareno ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa simbahang laganap sa buong daigdig, gabayan po ninyo si Papa Francisco, ang mga obispo, mga pari, at mga taong inilaan bilang makapangyarihang instrumento ng iyong mapagpalayang pag-ibig. Dalangin namin na kanilang laging tutulungan ang aming mga kapatid na nakabilanggo at matutuhan nilang tumulad sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa ating pamahalaan, naway maging mahabagin ito sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan at tumugon ito sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin naming gumawa sila ng mas mahusay na mga hakbang para sa kapakanan ng mga PDL. Pagpalain po ninyo ang mga otoridad mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, mga gobernador ng lalawigan, at ang kanilang mga itinalagang tauhan sa mga piitan, upang sila ay laging maging mahabagin
at maunawain sa pangangasiwa ng mga PDL. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan, ang mga parolado, ang mga pinagkalooban ng pardon o executive clemency, at mga nasa subok laya o probation, lalo na ang mga nakapiit o naparusahan ng walang pagkakasala sa batas at nagkamali lamang ang Estado. Ikaw man, Panginoon, ay inosente at isinakdal sa bisa ng kasinungalingan. Nabubuhay sila na may napakaraming mental, emosyonal at pisikal na suliranin. Naway ibuhos mo ang iyong awa upang aliwin sila at pukawin upang magbago ng kanilang buhay bilang kanilang paghahanda para makalaya. Nagdarasal kami para sa pagkakasundo sa kanilang mga pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay sa loob sa iba't ibang dahilan, idinadalangin namin ang mga kaluluwang ito. Bigyan mo sila ng mauwaing paghatol at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Sa sandaling katahimikan, atin pong lakas loob na ihain sa dambana ng Nazareno ang ating mga personal na intensyon, lalo na po ang kapakanan ng mga nabiktimang direkta ng bagyo at baha, at ang kapahingahan ng kaluluwa ng mga nabuwis ang buhay nang wala sa oras. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon, dinggin niyo po ang aming mga panalangin. Hinihiling po naming tugunan ninyo ang mga ito nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay hindi magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ng kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang hanap buhay, ikabubuhay, lakas, pag-asa at kagalingan sa kanilang mga karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.